Magandang araw sa'yo. Kung gabi ka manonood sa pagkakataong ito, isang magandang gabi sa'yo. Ako po pala si Ira May Dadaeg, and I would like to share to you on how the Lord has been doing in my life, how He has been so good to me, and I would also want to share to you the Word of God. So sa mga pagkakataong ito, marami tayong natatanggap na balita araw-araw, and most of it ay bad news. And this time, I want to share to you a good news from the Lord. But before that, I would like to share my testimony kung paano ako binago ng Panginoon. Ayan, dati po, ang Bible study sa akin ay napaka-corny, no? Allergic ako sa salitang yan. Pag inaaya ako, nung high school ako, mag-Bible study, parang, ano po, nag-ring sa tenga ko yan, and para sa akin, para lang yun sa mga taong banal. At hindi ako banal, no po? Dahil masyado akong barkadista, no? I'm full of sin. Kaya iniiwasan ko po talaga. Napaka-awkward sa akin ng salitang yan. But when I encountered the Lord, doon ko na-realize kung gaano ka-importante ang Bible study. Ayan. So, papaano nga ba ako nakakilala sa Panginoon? So, nag-start po yun nung nasawa ako sa buhay ko. I mean, na-realize ko na paulit-ulit na lang ang lahat, no? Wala bang bago? Dahil that time, kung walang mga happenings, hindi ako masaya, no? Walang happenings, hindi ako happy. And kung wala kaming lakad ng barkada, kung walang mga event sa baybay, kung walang fiesta, baragatan, no? Kung wala pong mga artistang darating, hindi kami punta, hindi kami masaya. So, punta ako sa barkada, and then, for a moment, magiging masaya ako. But pag uwi ko ng bahay, malungkot pa rin ako. And then, doon po ako nagtaka, bakit ganun? Bakit ang lungkot ko na naman? Kaya po, lagi po akong wala sa bahay dati para lang makipagkita sa barkada ko. And then, one time, we go to church ng aking mga kabarkada, cathedral, and then after we go to church, pumunta po kami ng baybay. And then, pagpunta namin ng baybay, kasama nila mga boyfriend nila, so nagbabike. And then, ako napili kong mag-iwan mag-isa. And then, habang nag-iisa ako, tumingin ako sa stars, and then I talked to God that time. Sabi ko, Lord, totoo ka ba talaga? Sabi ko, kung totoo ka, gusto kitang makilala. Kung gusto kitang maranasan. Yun lang yung prayer ko that time. And then, umuwi kami after noon. After 1 or 2 weeks, may lumapit sa akin para mag-share ng Word of God. And then, binahagi niya sa akin kung anong naranasan niya, kung anong salita ng Diyos. And then, habang nag-share siya, ako naman nakikinig. Natutuwa akong makinig dahil naalala ko nga yung prayer ko na yon sa baybay. And then, habang nag-share siya ng Word of God, sabi siya na may presensya daw ang Diyos, na kaya daw baguhin ng Diyos ang buhay ng tao. Isip-isip ko talaga, posible pala yon. And then, akala ko kasi dati ang presensya ng Diyos, yung hangin yun na yun. Nung basta taramdam ko yung hangin na dumampi sa balat ko, yun na yun. Pero hindi pala yun yung tinutukoy niya. Sabi niya, ay, iba yun. Sabi niya, ang presensya ng Diyos na tinutukoy ko ay, ito po ay may kakayahang magbago ng buhay ng tao. And then, later on, in-invite niya ako. Sabi niya, invite kita para maranasan mo yung presensyang sinasabi ko. Just try to attend church. Tapos, napaisip ako, sabi ko, sige, wala namang masama kung susubukan ko. Tingnan ko nga. And then, I attended their church. Pag-attend ko ng church nila, na-culture siya ako dahil ibang-iba ang ginagawa doon sa ginagawa namin usually in my church. So, sa church namin, tahimik, sa kanila po ay maingay. Meron pong praise and worship. And then, after silang mag-praise, mag-worship sila, magkakaroon ng iyakan. Unang ibahan ako, sabi ko bakit umiiyak sila. And then after that, mangangaral ang pastor. So, yung time na yun, habang nangangaral yung pastor, ay para bang kilalang kilala niya ako. Ako yung sinasabi niya. Sinungaling, tamad, na po, magagalitin, lahat ng yun po. That time, parang gusto kong tumago ng upuan. Sabi ko, bakit ganun? Bakit sapul na sapul ako? And then, after ng service na yun, yung mga salitang binitiwan niya, nag-e-echo pa rin sa isip ko. And then, doon ko na-realize na mali pala yun. Tapos, sabi ko sa sarili ko, sige nga, subukan kong umattend ulit. Sabi ko, hindi naman siguro masama. Baka nga, sabi ko, baka magbago ako. And then, umattend ako ng umattend. Every week, umattend ako ng service nila. And na-notice ko na may paglago sa spiritual na buhay ko. Doon ako unti-unti naging conscious sa kasalanan na dati hindi naman. No, dati akala ko yung kasalanan ay normal lang dahil tao tayo, nagkakamali tayo. I make that as an excuse and maybe
marami sa inyo ngayon, ganun pa rin yung belief, na normal tayo, nagkakamali lang tayo, no? But, alam niyo po, doon nabasag yung paniniwala ko yun, na ang kasalanan pala ay hindi normal sa harapan ng Diyos. Po, doon pala galit ang Diyos, at nais pala ng Diyos na pagsisihan ko yun. And that time, as time goes by, nung mga panahong yun, after 2 months, nag-encounter po ako. Encounter weekend. At before I encounter, nanalangin ako sa Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko talagang magbago na. Gusto ko nang iwan yung dating ako. Sabi ko, lahat ng kasalanan na hindi nakakalugod sa'yo. Sabi ko, gusto kong iwaksi na at gusto kong mamuhay para sa'yo. So, weeks of preparation na nanalangin ako na maranasan ko ang kapangyarihan niya. And then, hindi ako binigo ng Diyos. That time, nag-encounter, as in, everything in my life was changed. Na po, doon ko nasuko sa Lord lahat. Na po, galit, nandoon yung puot, nandoon yung hindi ko pagpapatawad, nandoon yung mga kasalanang ginagawa ko, na even my closest friends ay hindi alam yon. Lahat sinuko yun sa Panginoon. And then, doon ko naranasan na kinuha ng Lord yung image ko na yun, yung maruming ako, para akong basahan sa harapan ng Lord, na ang dumi-dumi ko, na hindi ako karapat-dapat dahil napakalinis niya. But alam niya po, nung panahon yung pagkapatid, when I thought that hindi na ako karapat-dapat, doon ang usap ang Lord sa akin. Nasa harapan niya, karapat-dapat ako. Karapat-dapat akong mahalin, karapat-dapat akong patawarin. And doon ko naranasan yung pag-ibig na walang hanggan. You know, the love na hindi ka i-condemn. Kasi most of the people, kapag nagkasala ka sa kanila, no, hindi ka nila papansinin, i-condemn ka na nila, no, taunan pa bago magpatawad. Pero doon ko naranasan sa Lord, isang sorry ko lang sa lahat ng pagkakamali ko, simula nung maliit ako hanggang nung mga pagkakataong yun. Alam niyo po, hindi nag-alinlangan ng Lord. Hindi siya nagsabi na, tsaka na, galit pa ako sa'yo. Wala pong ganun. Nung totoo sa puso ko na, nanalangin ako, sabi ko, Lord, forgive me for everything I've done. Sabi ko, marumi ako, pero Lord, gusto ko mamuhay para sa'yo. Alam niyo po, ang naramdaman ko that time ay pagpapatawad. The love of God, it runs inside of me. At doon po ako iyak ng iyak. Magang-maga yung mata ko dahil yung pag-ibig na yon, hindi ko siya ma-explain fully, but it satisfies me, and it felt po, that I am loved by the Lord. Kaya, yung karanasang yun po ay hindi ko makakalimutan. Kaya hanggang ngayon po naglilingkod ako sa Panginoon. So that was my testimony. And I know na one day mararanasan mo rin yun as you search the Lord. Now, I would like to share to you the Word of God. It's Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kung sa Tagalog po ito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. In this verse po, we have two news. No po? We have bad news and good news. The bad news is nagkasala ang tao. At ang kasalanang ito ay merong kabayaran, kamatayan. No po? Ang kamatayang ito, it comes in two ways. At first, ikaw po ay mamamatay on your spirit. And then at second po, ikaw po ay mamamatay in your physical body and you will go to hell. Yan, kasalanan. Ano po yung kasalanan na yun? So we are all familiar of sin, no? Pagsisinungaling, pagnanakaw, pag-inom, paninigarilyo, ano pa po? Pagkaroon ng inggit, no? Pagchichismis, paninira ng kapwa, pagpatay, no po, pamumulestya, lahat ng bagay na yan, and we are surrounded by it, sin, kasalanan. So, it has payment. Mamamatay po ang tao. First, in our spirit. Ano pong ibig sabihin nun? We will die on our spirit habang buhay po tayo. Physically, yes, we are alive. Nagkikita niyo po yung kapwa niyo, no? Paglabas niyo ng bahay, maraming tao. Physically, they are alive, but in the sight of God, spiritually, they are dead. Anong ibig sabihin nun? Wala silang buhay sa harapan ng Diyos dahil sila ay nananatili sa kasalanan. Hindi nila pinagsisihan ito. Namumuhay sila sa kasalanan o kamalian. So ano pong mangyayari kapag tayo ay patay sa ating espiritu habang tayo ay buhay sa mundo? Ito po lang ibig sabihin nun. It means that we have no communication with God. We are separated from the Lord. Kaya maranasan mo po, minsan siguro ma-realize mo, maisip mo, bakit gano'n nananalangin ako pero parang walang nakikinig? Parang hindi ako napapakinggan. No po? Parang yung prayer ko hanggang kisame lang. Parang hindi nakaabot ng langit. I felt that feeling before. At natagpuan ko, natuklasan ko na, okay, kaya pala. Dahil pala yun sa kasalanan ko. May harang po eh. Yan po ay kasalanan. Kaya, yun po ang mangyayari. We will die in our spirit kahit tayo ay buhay pa physically.
At katulad lang po ito ng patay na nakita natin sa mga burol, na po kahit anong iyak ng mga tao, kanilang mga kamag-anak sa kanila, hindi na nila ito naririnig. No po? It's because they are dead. Yan po ang katangian ng patay. Gustong kausapin ng mga kamag-anak nila, hindi na sila able makapag-respond kasi po patay sila. Ganun din po. So tayo, dito sa mundo, buhay tayo physically but spiritually, we are dead. Hindi po tayo able na makipag-communicate sa Diyos dahil nga po patay ang ating espiritu, dahil ang Diyos natin ay espiritu po. In John chapter 4, our God is a spirit, hindi po siya physical. No, never mo pong nakasalubong ang Diyos dyan sa kalsada because He is a spirit being. So, we are connecting to God, spirit to spirit, our spirit to God's spirit. Ayan po. So, ano pong mangyayari ngayon kung gano'n? Ito po, the worst thing na maaaring mangyari, dahil first, ikaw ay patay in your spirit. Kapag ikaw po ay humantong sa iyong kamatayang physical, ito na po yung pangalawang kamatayang tinutukoy natin, ikaw po ay mapupunta sa impyerno. Of course, on earth, wala kang relasyon sa Diyos. No po? Hindi ka namuhay na ayon sa kanyang kalooban. Would you expect na ikaw po ay mapupunta sa langit? Parang napaka-imposible naman po nun. Dahil kung anong tinanim natin ay yung naanihin natin. No? Imposible po na ikaw ay naging bulakbol sa iyong pag-aaral, tapos mag-expect ka na magiging top 1 ka, magiging top 2 ka, magiging with honor ka. Malabo po yun. In spiritual thing, ganun din po mangyayari sa atin. No po, ganun din po ang prinsipyo. Ano po yung prinsipyong yon? Kung anong tinanim, yun ang aanihin. Kapag ikaw ay nagtanim ng kasalanan, aani ka po ng kamatayan. No po? So, wala pong nakakatawa doon. Hindi nakakatawa kung ikaw ay mapunta sa impyerno. Kung ang isang tao ay mapunta sa impyerno, in hell, that is a place of torment, paghihirap, at doon po ay wala na pong takas. No? Usually we share this hindi po para takutin ang tao, but we are sharing this para po magkaroon tayo ng kaalaman, dahil maraming napapahamak dahil walang kaalaman, na akala nila okay lang. Ganun din po kasi ako dati, akala ko okay lang ang lahat. Buti po nakakilala ko sa Diyos, at doon ko na-realize kung nung mga pagkakataon pa lang hindi ako nakakilala sa Diyos at namatay ako bigla, na aksidente ako bigla, nako, impyerno po pala talaga ako. Kaya kapatid, this time, alam mo po, pagkakataon nito na ikaw po ay makapagsisi at makapagtalikod sa iyong kasalanan, because that is the bad news eh. Merong kabayaran ang kasalanan. And itong kabayaran to, hindi po siya joke, hindi po siya biro, katulad ng ginagawa ng iba, na okay lang punta kami sa impyerno, mag-inuman na lang kami doon. They make it as fun like that, but they don't realize the seriousness of the consequences na meron doon. Doon po kapatid, wala na pong takas. Once na napunta ka sa impyerno, doon ka na po habang buhay. Ganun po siya katindi. Yung hindi pinakamasakit doon, yung uod, yung apoy na nakukonsume ka, hindi po. Ang pinakamasakit doon, habang buhay ka na doon at wala nang takas. That's the bad news. However, ito po, may bad news po. Meron pong kadugtong. At ito po yung na-excite akong i-share sa inyo. Mas na-excite akong i-share sa inyo is the good news. Sabi po doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit, may salita pong ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po itong buhay na walang hanggan? No, it is the gift na ino-offer ng Lord sa atin. No po, merong pag-asa eh. May salita doong ngunit eh. Ngunit ang kaloob ng Diyos. May kaloob ang Diyos. Ano po yun? Buhay na walang hanggan. Ano po yung buhay na walang hanggan? It's life in heaven. Maybe some of you, sounds awkward, oh, heaven, di ba? Ganun din po kasi ako dati. Pero, hindi po ito yung iniisip mo, hindi pong parang kakornihan, hindi po. It's everlasting life. Doon po sa langit, wala na pong paghihirap. Na po, wala pong pagluha, no? Wala pong sakit, walang kahit anong uri ng karamdaman, walang kahirapan. Could you imagine? Everything there is perfect. At yun po ang pinaghanda ng Diyos para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ito po ay para sa ating lahat. But it doesn't come automatically. Tulad ng iniisip ng iba, ay, inihanda naman pala ng Lord para sa akin to eh. Okay, yes, akin na to. Hindi po. May paraan po siya paano mo siya makukuha. Maaari pong tanong, paano ko makukuha yung buhay na walang hanggan na yun? Dahil many of you think na mabuti naman ako eh. Diba? Mabait naman akong anak, mabuti naman akong empleyado, no? Tumutulong naman ako, nagpapaaral ako dito, mabait naman ako. Hindi po yan ang paraan para makuha ang buhay na walang hanggan. Kung makikita natin sa verse, sabi doon, but the gift of God is eternal life in Christ or through Christ Jesus our Lord. Sa pamamagitan po ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Why? Ano bang meron kay Jesus? So, sa tuwing Semana Santa, napapanood natin to, The Passion of the Christ. He died on the cross for us. Namatay po siya para sa'yo.
para sa akin, para sa ating lahat. He died 2,000 years ago para isalba ang ating buhay. Simple lang po, binayaran niya ang kasalanang dapat tayo ang magbabayad. Para pong pagkautang, no? Halimbawa po, ikaw nagkautang ka sa kaibigan mo, ikaw dapat ang magbabayad, pero may mabuting loob ka na kaibigan na siya na lang ang nagbayad para sa'yo, hindi mo na kailangang bayaran. Ganun ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ang kasalanang tayo ang gumawa, siya ang nagbayad. And all we have to do is to believe. Maniwala ka. So how would I receive this eternal life, this gift of God para sa akin o para sa iyo? Ito po, you have to confess. Confess your sin. Dahil yan po ang nagpapahiwalay sa atin sa harapan ng Diyos. Pagsisihan mo. No po? After confessing, you have to believe. Believe, maniwala ka na namatay si Kristo para sa iyo, no? Para sa ikaliligtas mo. And then surrender. Isuko mo po ang kasalanan mo, ang buhay mo sa harapan ng Lord. At make Him your Lord and Savior. Gawin mo siyang bilang Panginoon, bilang tagapagligtas mo, na siya na ang masusunod. So, yan po kapatid, pagkakataong ito, maaari bang manalangin tayo? Yes, tanggapin mo siya personally sa buhay mo. He's your Lord and Savior. So, did you close your eyes? Itong panalangin na ito, hindi lang nawa ito galing sa bibig kundi galing sa puso mo. Sige po, close your eyes and then gayahin mo ako sa prayer na to. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na ako'y nakarinig ng iyong salita. Salamat sapagkat namatay ka para sa akin. Pinagsisisihan ko po ang aking mga nagawang kasalanan simula nung ako'y maliit pa hanggang ngayon. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay diyan sa kalangitan. Simula ngayon, lalakad ako ng may katuwiran, kabanalan sa iyong harapan. Maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, ako na lang pong mananalangin para sa iyo. Abba Father in Heaven, I thank you so much sa pagkakataong ito. Salamat sa buhay ng kapatid na ito na nakakarinig ng iyong salita at willing na magbago, willing na magpasakop sa iyo. I pray na pagpalain mo ang kanyang buhay. I pray na ikaw ang Diyos na umabot sa kanyang puso sa pagkakataong ito. Lord, I pray for your Spirit to convict her, to convict him, Panginoon, of anything na kailangan niyang gawin para siya ay mas mapalapit pa sa iyo. Pagpalain mo ang kanyang buhay at ingatan mo ang kanyang pamilya. May this word na natanim sa kanyang puso ay patuloy na lumago at patuloy kanyang hanapin sa araw-araw. I thank you so much. Give you praise. In Jesus' name, Amen. Ayan, thank you so much po for listening. Salamat po sa pakikinig nyo. I hope this message bless you and you could share this sa mga taong gusto mong makarinig rin ng salita ng Diyos. And I would like to invite you on our church na po, if you want to grow spiritually, kailangan po mapakain ka constantly ng salita ng Diyos. Dahil ang pagkain po natin spiritually, it's not physical food. No? Hindi po yung masarap na lechon, spaghetti, pansit, hindi po yan. Ang pagkain ng spirit natin ay salita ng Diyos na po ang pagpunta sa church, pagkaranas ng presensya niya. I would like to invite you in our church in NCCC po. Ayan, hopefully after this quarantine, magkakaroon na po ulit ng service. Hopefully this May 17. And we have our morning and afternoon service every Sunday. Morning po, nag-uumpisa po kami ng 9 a.m. And then afternoon, nag-uumpisa po kami ng 5 p.m. No po, hindi masasayang ang oras nyo as you give time for the Lord. And I believe you would experience no po yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa buhay ng bawat tao. Just open your heart, believe Him. So ayun po, we also have our Wednesday service. Wednesday service po namin, we call it Holy Ghost Night, and you will experience the tremendous power of the Holy Spirit. 5 p.m. po nag-uumpisa, same place po, NCCC, 4th floor po, katabi po ng Pag-ibig. So, yun lang po. Thank you so much. So, you could also visit our page. May mga preachings po doon ng aming pastor at may mga inspirational messages po for all of us. So, Jesus Christ, the River of Life Church. Thank you so much. God bless you. We're on a mission to go